Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, katangian ng tauhan at tagpuan. Alin sa mga ito ang iyong madalas puntahan? Ano-anong mga bagay, hayop o tao ang nakikita roon? Ano ang mga salitang madalas ninyong marinig doon? Tayo ay magbasa. Ako, siya, dito, doon, bahay, aso, tulong. May alaga ka bang aso? Anong katangian mayroon ang isang aso? Tayo ay magbasa. Ang mabait na aso. Sa isang tahimik na baryo, may isang maliit na aso na ang pangalan ay Butil. Siya ay kulay puti na may batik na itim sa noo. Bukod sa pagiging nakakatuwa, si Butil ay kilala bilang isang napakabait na aso. Araw-araw, gumigising si Butil ng maaga upang tulungan ang mga hayop sa paligid. Kapag may ibon na hindi makalipad, tinutulungan niya itong makabalik sa pugad. Kapag may batang aso na nawawala, tinutulungan niya itong makahanap ng daan pauwi. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa tabing ilog, narinig niya ang mahinang iyak ng isang palakang naiipit sa pagitan ng dalawang bato. Aray, tulungan mo ako! Sigaw ng palaka. Agad na tumalon si Butil at dahan-dahang inalis ang mga batong nakadagan. Natuwa ang palaka at nagsabing, "Maraming salamat, Butil. Ang bait mo talaga." Ngumiti si Butil at sinabing, "Walang anuman, lahat tayo ay dapat nagtutulungan." Dahil sa kabutihang ipinapakita ni Butil, minahal siya ng lahat ng hayop sa gubat. Kahit ang dati niyang kinatatakutang aso ay naging kaibigan niya rin. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano-anong uri ng mga hayop ang tinulungan ni Butil? Ano ang reaksyon ni Butil nang magpasalamat sa kanya si Palaka? Ano ang katangian ni Butil ang ipinakita sa kwento? Gawin natin. Gamit ang character map, isulat ang mga katangian ni Butil. Mga katangian ni Butil. Gawin natin. Kilalanin kung ano ang katangiang taglay ng tauhan sa pangungusap.
Ikalawang araw, mga salitang paari. Tayo ay magbasa. Ako, ikaw, siya, tayo, sila, ang, sa, ng, ito, iyan, iyon. Mga salitang paari. Ang lapis na ito ay akin. Iyo ba ang bag na iyon? Sa kanya ang sapatos na ito. Para sa atin ang mga pagkain. Sa kanila ang bahay na yan. Ang ating mga binasa ay mga halimbawa ng salitang paari. Ito ay salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari upang ipakita ang pagmamay-ari. Gamitin sa pangungusap ang akin, iyo, kaniya, atin, at kanila. Pangungusap at di pangungusap. Sabihin kung ito ay isang pangungusap o hindi. Ang bata ay mahusay kumanta. Si nanay. Malapit na ang Pasko. Ang aso ay maaamo. Kagabi ay. Ang pangungusap ay may buong diwa at nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa mga bantas. Ang di pangungusap ay mga salitang hindi buo ang diwa. Gawin natin. Isulat ang P kung pangungusap at HP kung hindi pangungusap. Gawin natin. Isulat ang angkop na salitang paari. Akin, iyo, kanya, atin, kanila. Ang lapis ay. Ang bola ay. Ang aklat ay. Ang bakuran ay. Ang laruan ay. Gawin natin. Isulat ng maayos ang mga sumusunod na salita ng kabit-kabit. Ikatlong araw, pagtukoy sa suliranin at solusyon. Tingnan ang mga larawan. Ano ang ginagawa ni Langgam? Sino kaya kinalanggam at tipaklong ang handa sa panahon ng tag-ulan? Ngayong araw, aalamin natin ang problema at solusyon sa isang pabula. Gagamit tayo ng mahalagang salita at magbabahagi rin kayo ng sariling karanasan.
Ano ang suliranin? Ito ang mga problema o pagsubok na nangyari sa isang kwento. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay ang paraan upang malutas ang suliranin o problema. Panoorin natin. Si Langgam at si Tipaklong. Isang araw ng tag-araw, sa isang lunti ang parang, masayang umaawit si Tipaklong. Tumutugtog siya ng kanyang maliit na gitara at nagpapahinga sa ilalim ng anino ng isang malapad na dahon. Mainit ang araw, maganda ang panahon, at tila walang anumang problema sa paligid. Habang si Tipaklong ay nagpapakasarap sa kanyang araw, nadaanan niya si Langgam na pawis at abalang-abala sa pagdadala ng mga butil ng bigas patungo sa kanyang lungga. Aba, Langgam! Sigaw ni Tipaklong. Bakit ka ba ganyang kasipag? Halika, magpahinga ka muna at makinig sa musika ko. Sayang ang ganda ng panahon. Ngunit, sagot ni Langgam, "Pasensya na, Tipaklong. Hindi ako pwedeng magpahinga ngayon. Kailangang mag-impok ako ng pagkain habang maliwanag pa ang araw at hindi pa umuulan. Kapag dumating ang tag-ulan, mahirap nang maghanap ng makakain." Napailing si Tipaklong. Napakaseryoso mo naman. Tag-araw pa. Patagal pa ang tag-ulan. Lumipas ang maraming araw. Araw-araw ay naglilibang lamang si Tipaklong. Kumakanta, sumasayaw, natutulog at nagsasayang ng oras. Samantala, si Langgam ay araw-araw ding nag-iipon ng pagkain at naghahanda ng kanyang bahay para sa darating na panahon ng ulan. Pagkaraan ng ilang linggo, dumilim ang kalangitan. Bumagsak ang malalakas na ulan. Lumamig ang hangin at natuyo ang mga dahon at damo. Ang dating masiglang parang ay nabalutan ng tubig at putik. Si Tipaklong ay namamaluktot sa ilalim ng isang bato, giniginaw, gutom at basang-basa. Wala akong pagkain. Wala akong tirahan. Anong aking gagawin? Umiiyak na sabit ni Tipaklong. Naalala niya si Langgam. Agad siyang nagtungo sa lungga nito. Kumakatok habang nanginginig sa lamig. Langgam? Kaibigan? Maaari ba akong makahingi ng konting pagkain? Wala na akong makain. At hindi ko na alam ang aking gagawin. Lumabas si Langgam at tiningnan si Tipaklong na kaawa-awa ang kalagayan. Pinapasok niya ito sa kanyang mainit at tuyong lungga at pinakain ng ilang butil ng bigas. Salamat, Langgam. Mahina ngunit taos-pusong sabi ni Tipaklong. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Sa susunod, hindi ko nasasayangin ang aking oras. Magtatrabaho na rin ako, gaya mo. Ngumiti si Langgam at tumango. Tandaan mo, Tipaklong, may panahon para sa kasiyahan. Pero huwag nating kalimutan ang panahon para sa paghahanda.
Ang aral ng ating kwento, ang kasipagan at pag-iisip sa hinaharap ay mahalaga upang tayo'y makatawid sa panahon ng pangangailangan. Huwag sayangin ang mga araw sa kapabayaan dahil darating ang oras na kakailanganin mo ang bunga ng iyong pinaghirapan. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Sino ang palundag-lundag lamang at naglalaro? Sino ang masipag mag-impok ng pagkain? Tinulungan ba nilang Gam si Tipaklong? Kung ikaw si Langgam, tutulungan mo ba si Tipaklong? Ano ang naging suliranin ng kwento? Ano naman ang naging solusyon? Suliranin, si Tipaklong ay hindi nag-imbak ng pagkain noong tag-araw. Ano ang naging solusyon? Tinulungan siya ni Langgam at binigyan ng pagkain. Suliranin, giniginaw at gutom si Tipaklong nang dumating ang tag-ulan. Ano ang naging solusyon? Tinanggap siya ni Langgam sa kanyang tahanan at pinakain. Suliranin, hindi alam ni Tipaklong ang kahalagahan ng paghahanda. Ano ang solusyon? Pinaalalahanan siya ni Langgam at natutunan niyang maging handa sa susunod. Suliranin, si Tipaklong ay naglaro habang si Langgam ay nagtrabaho. Ano ang solusyon? Nagpakita si Langgam ng mabuting halimbawa. Suliranin, walang sariling pagkain si Tipaklong sa panahon ng tag-ulan. Ano ang solusyon? Humingi ng tulong si Tipaklong kay Langgam. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang suliranin na naranasan ni Tipaklong? Ano ang ginawa ni Tipaklong upang malutas ang kanyang suliranin? Kung ikaw si Tipaklong, ano ang gagawin mo sa panahon ng tag-init? Anong aral ang natutunan mo sa kwento? Ika-4 na araw, mga salitang pamatlig. Tayo ay magbasa. Ako, ikaw, siya, tayo, sila, ang, sa, ng, ito, iyan, iyon, salitang pamatlig. Ito, iyan, iyon. Salitang pamatlig na ito. Ginagamit ito kung malapit sa nagsasalita. Salitang pamatlig na iyan. Ginagamit naman ito kapag malapit sa kausap. Salitang pamatlig na iyon.
Ginagamit naman ito kung malayo sa nagsasalita at malayo rin sa iyong kausap. Halimbawa, ito ang aking lapis. Iyan ang libro mo. Iyon ang bahay nila. Ang salitang pamatlig ay mga salitang ginagamit upang ituro o ipakita ang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Ang tatlong lapis. May tatlong lapis si Rina sa kanyang mesa. Tingnan mo, ito ang paborito kong lapis, sabi niya sa kaibigan niyang si Miko. Iyan ang hinahanap ko, sagot ni Miko. Hindi, iyon ang lapis mo. Nasa dulo pa ng mesa. Ngumiti si Miko at kinuha ang kanyang lapis. Masaya silang nag-drawing ng magkasama. Sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang paboritong gamit ni Rina? Alin ang lapis ni Miko? Saan natagpuan ang lapis ni Miko? Bakit sila naging masaya sa huli? Gawin natin. Piliin sa loob ng panaklong ang tamang salitang pamatlig. Patlang ang bago kong laruan. Patlang ba ang iyong bag? Patlang ba ang lapis mong nahulog? Malinis patlang na silid-aralan sa dulo. Patlang ba ang iyong upuan? Gawin natin. Isulat ng maayos ang mga sumusunod na salita ng kabit-kabit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!